6 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ania si Ultra Frank Mendez. Mga higala may hapon kaninyong tanan o sanandan karong orasa karong adlaw Lunes may unang episode sa atong pagpadagan sa programa nga Nuda Veritas. Ang programa nga Nuda Veritas ako ning sublion para masabtan ni ugmayo sa atong mga bag-o nga mga tigpaminaw dinhi sa ato nga programa. Usa kini ka programa nga mga langkob sa pagpaminaw sa inyong mga pautana. Ilabi na sa mga pautana nga may kalabutan sa butang legal diin gipaningkamutan sa maong programa nga matubag og ma-explain ang maong pangutana nga inyong iduso. Pues ato ning gidapit gihangyo nato ang atong mga tigpaminaw labi na sa probinsya, labi na sa mga daplin-daplin, labi na katong nakalayo nga dili basta-basta makayango sa mga huna-huna, no? Kami dinhi sa programa nga Nuda Veritas andam kaming maminaw sa inyong mga pautana ug andam sab kami nga mutabang sa pagpasabot pag-esplikar diha kaninyo. Wa mi laing tumong og tuyo gawas sa pagsangyaw sa maong mga balita o pagsangyaw sa maong pagtubag silbi sa inyong tagsa-tagsa ka mga pautana. Aduna kitay YouTube channel sa Nuda Veritas. Ha? Ato nang timanan, ato nang butang tagyon na sa huna-huna. Aron singong aduna mo'y kadaganan, doon na mo'y option nga pwede nga kundi mo makapaminaw on time sa ato nga programa sa 3 to 4 sa Nuda Veritas, aduna ka mo'y panahon nga makalili, makadungog diha sa YouTube channel. Ang YouTube channel sa Nuda Veritas, ato lang i-type ang Nuda Veritas CDO. Dayong ipindot ninyo, manglugwa dayon ang tanang episode sa programang Nuda Veritas. Pangandami lang kay taas rabani kay ang atong format sa programang Nuda Veritas mauman ang pag-eksplikar, no? Dili outline na style ang ato pagtubag sa inyong mga pautana. Pasabton tagyud mo og mayo nga aron mapusilan ninyo ang ato ang pagtubag sa inyong tagsa-tagsa ka mga pangutana. So I hope sinabtanay ta nining bahay na. Okay? Nala sige huwaton nako ang inyong pangutana sa Nuda Veritas part, no? Ako sublon usa ni kauras og maing hapon sa atong mga karaan nga mga nagsunod dinhi sa ato mga karaan og mga suki nato nga naandan og sa mga bag-o nato nga mga tigpaminaw dinhi sa atong programa nga Nuda Veritas. Okay, dito maglangan atong diri sa Facebook ang ato ang mga ang linya pwede mapangutanan ninyo mao ni mosunod 0926 7702 dayong 557. Ako sablion na para sa inyong kasayon nga maka-text mo sa inyong pangutana dinhi sa ato nga programa 0926 7702 557. Ang ikaduha nga contact number mao ang 0917 704 3210. Okay? Ako balik ko na 0917 704 3210. Duha ni ka inunta murag silbi musandayong sa inyong mga pautana katong gi-mention nako. Unya ang Facebook pwede sab, no? Atong dawaton ang inyong mga pautana pinaagi sa Facebook. Dot ha kay atong tanaw nato diri sa 0926 kay nakalingkat ko nga dunay pangutana part kaganina pa ni galibog ko mura mag na-mention ako last time ni, no? Dero
Nuda Berita, sir, mangutana unta ko dugay nami nagpuyo kining among gipuy-an 38 nami katuig. Nadumduman ko gyud mura og unfinished business kini part nga nabasa nato ang iyaha nga pangutana natong Biyernes kun wa ko masayop. Karon sir, walay titulo ang maong yuta. Ang tag-iya unta sir unya na putol. Moto nga naghangyo ko sa tag-iya kung mahimo isubli sa pagpadala aron matibuok nako masabtan nako ang imong ipresentar nga pangutana. Ako nang gihuwatan. Nuda Veritas, wala na po ni nangutana lang ko sir regarding sa pag-ground breaking. Manapon no? Okay, katong dito sa Balingasag nga usa ka project kuno ni Bungo kaduha gi groundbreaking, no? Mabuak ginagmayo kay kaduha go daw breaking. Bitaw nganong kini yung politika mo gini makadaot na to part. Politika gyud, no? Kajot laha kini sa maning lain pautan no da Veritas Frank ngano nga daghan man dili kapasar manani ato na ning na tibway. Okay, pwede bang mabuhatan og extrajudicial settlement ang kabilin sa among parents bisan kung nabaligya na nila kitikasa nila ako kay matud pa nila baligya nila pero dili na kuno kailangan nga magperma basta bahina kuno na sila tapos nagkabayaran na. Murag nakadumdum ko ako na ning kinigong mga binahinay sa property or sa kabilin yuta part. Mo man ni kanunay ang kabalik-balik ng mga pautana lalis at the same time, no? Magdumot ang mga igsuon tungod kay wa magkakasinabot sa pagbinahinay sa mao nga property. Ito ni isgutan kung panalitan na napatay igo-igo nga panahon. Sige, dirita sa permero natong gitakol kaganina. Extrajudicial kajot. Di man mao katong ganina ba nga 38 years old na kuno siya. Kajot ha. Sana matong 30 years old makabuhat o amo to asa to. Ma-imagine ko man to 38 years na siya sa luna sa yuta. Unya kining usa ka to iyahang pinaka-main nga problema nganong na 38 years na siya. Gasunod-sunod man gud ni. Sa sunod Frank ay isunod-sunod tanawa mawala kas passing mo lagi o pasensya. Unahon na tong extrajudicial settlement kay basig mo gawas ra tong 38 years old ha. All right, akong tiwaso nako ni pagbasa. Good PM Sir Frank. Good PM Sir Frank. Pwede bang mabuhatan og extrajudicial ang kabilin sa among parents bisan kung nabaligya na nila gitikasan? Dinhi ato ning tinambanon para masabtan no? Oo, kay gitikasan nila ako. Walay mahitabo nga extrajudicial settlement. I think ako na ni natakol, no? Walay mahitabo nga extrajudicial settlement kung ang mga igsuon dili magakasinabot. Sabot na kung gitikasan ang usa or duha ka mga magsuon kabahin sa pagbinahinay sa property. Kajot lang ha. Gitikasan nila ako kay matud pa nila ibaligya nila nila pero dili na kuno kailangan nga moperma basta bahina kuno ko nila. Bahinan siguro ambot ipasabot, no? Tapos nagkabayaran na. Wala ko bahini. Wa di siya bahini. Mabawi pa kaha ang share ko. Aduha lang kami ang dapat magbahin kay adunay share na ilang ang ikatulo kong igsuon. Sus Ginoo ko. Gitikasan ka man ini.
Amot unsa nalimtan ako gyung sana ko ni pag tubag initially kining mao nga pangutana nimo, no? Kay wa may tabo nga extrajudicial settlement kon ang mga igsuon dili magakasinabot. Samot na nga wa mo magakasinabot, ilabi na kung isgutan nato ang pagbaligya sa luna sa yuta nga wala mo magapirma. Na sa ato pa from the start masabot na to nga kining intensyon sa pagbiniyahin ay questionably na daan. Kay gitikasan ka man nining mga bahina. Kano sa ba di ay mahimo o kung sabay sakto din nato nga himuon ini para legal ang tanan. Kinigod sa itsura pa lang sa mao nga kining problema nimo. Mura man ni siya og mother title pa. Oo. Useless ang paghisgot og extrajudicial settlement tungod kay nabaligya na. No? Bahinan ka lang, pero wa ka bahini. Tikasan gyud kayo. Tikasan gyud kayo. So kini ma-imagine ako nga wala extrajudicial settlement, mother title pa, ang ubang tikasan imong mga igsuon pag kamatay na sa imong ginikanan, no, sa inyong ginikanan, gahunonan na nga ibaligya ang luna sa yuta. In other words, ang tibuok kay mother title man. Despite the fact nga tibuok ni, wani magpasabot kay tibuok, dili na lang mo bahinan. Iridiro ka mo, sumusunod ka mo, ug angay ka mo nga bahinan. Kay part of that, sa kinitibukan nga mother title, na nakakulit na daan ang imong share, legitimate, silbi. Dili ka na mahimong mawala tungod kay ang nagpahat, nagbahin sa mong luna sa yuta nga gatawgon nato og mother title unya bahin-bahinon pinagi sa extrajudicial settlement. Ang balaod automatic na nga nag-ingon nga naa kay bahin ni legitimate silbi. Apan wa man ni maimplementar. So unsa atake nini? Aron mawala ni. Aron nga ma-invalido ang mao nilang gihimo kay entitled ka man. Anyot gi-deprive ka, gikawan ka sa imong katungod sa silbing manununod gikan sa kinitibukan or sa mother title. Wa kagyoy mahimo nini uban sa imong igsuon nga gitikasan, pa-advise gid mo sa usa ka abogado na amoy silingang abogado, pa-advise unya dayon ang ultimate nimo nga purpose mao nga dadon kini nga kaso dito sa korte attorney o questionon ang ato nini nga hangyoon nato ang korte nga ang mao nga panghitabo sa pagbaligya nga nahikawan kamo sa inyong katungod, wa mo maka participate nini nga mao nga decision, i-invalidate ang mao nga transaction unya null and void from the start, ipadeklarar sa korte nga null and void from the beginning, very beginning sa mao nga transaction. So malangan-langan gyud hinuon malangan-langan kay iagi naman nato ni sa judicial settlement with the prayer nga i-invalidate, ipadeklarar ang mao nga transaction null and void ab initio from the very beginning. So ingon lang na ang akong sulti, no? Dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Ako ma-feel nako nga dagapang hangover na ning mga panahon nada. Oo. Kay New Year god. May gani kay wa ko maka-witness dili para itong Pasko nga buntag sayo na apay ga tagay. Grabe. Hamugaway ang kinabuhi ingon ana, no? Kita ko daw, tanawa si Frank, paminawan niyo si Frank. January 1, entrada sa adlaw sa 2024. No? Angay gikinin nato nga palihian aron tuloy-tuloy ang imong pagtrabaho sa tibuok tuig. Mao ka naunta pod ang inyong buhaton, dili kay magduka-duka mo diha kay naapay tungas butilya nga wa mahurot. Undang na
trabaho ta kutob sa atong mahimo. Palihi ba? Palihi. Ay, ang uban karon nga pirok-pirok pa ang mata kay hangover pa siguro. Unya mag-ingon na dayon nga ang ato ang mga membros pamilya nga nahuddan man ta og bugas. Ha? Oh. Wa mo magsaba nahurot ato bugas na nahurot ra ba na to palit og kuan kining lapad. Mao na nakaparat. Okay? Nala sige. Oliver Ampong is watching. Oliver Ampong Nalwal. Kadyot lang ha. Ni pautana ni John Macas. Sir Frank, naabay gahom ang tanang lumulupyo sa usa ka barangay kung mag-usa sila. Perma sa petisyon nga ila ning ipasiminto ang usa ka dalan sa usa ka pribadong tao. Dili pwede kun ang mao nga property John gipanagiya sa usa ka pribadong tao. Ako sa ning tiwason og basa ha. Sama pananglitan sa usa ka barangay sa simentado dire pag-abot sa unahan wala na masiminto kay di mo uyon ang tag-iya sa yuta maski pa og iyang luna gaagian na kini sa daghang sakyanan naa pabay remedyo ani. Basta nga ni pribado nga yuta John bawal bisan pa o dunay mga nagprotesta naman na ay naga himo og petisyon nga kanang lunaa sa yuta nga sumpay sa pribado o sumpay sa simentadong karsada simintohon pud ni dili na siya pwede kay bawal na ubos sa atong balaod, ilabi na sa atong konstitusyon. Nga no private property shall be taken for public use without just compensation. So bawal sa usa ka pribado nga luna sa yuta nga atong pagian og semento kay naay petisyon nga gihimo sa atong mga silingan bawal. Ang pangutana, ang barangay pwede ba maka-expropriate sa usa ka private property aron matiwas ang usa ka proyekto pagsumpay sa sementadong karsada? Ang tubag, yes. Pwede ka na sila power of eminent domain. Ang LGU, ang local government unit. Sa ito pa nga kon panalitan, ang barangay adunay sakyanan. Ay sakyanan, kaya na ang minso mag-isag sakyanan. Kwarta, igo-igo nga kwarta. Magkakauyon ang council, ang konseho sa barangay, nga kanang nga portion sa property nga pribado, gipanagyan ni Juan de la Cruz man panalitan. Sabutan nga atong tiwason ang pagsimento sa maong krasada lagbas na mao nga property paliton kana nato. So kung magkakauyon ang council mag-negotiate, dili sad pwede nga manampita nga kang Juan de la Cruz nga 1-1 dali ra gud. Ngano madi kagawad o chairman unsa man ugma simentohon na namo ni kay palito naman namo ni inana lugar gahinadlokon. Pwede ba na sir? Dili na siya pwede. Ang primero natong buhaton i-negotiate nato. I-offer nato nga ang LGU adunay interest sa pagpalit ni maong property aron matuman ang saad nga matiwas ang pagsemento sa maong nga karsada i-extend ngadto mismo sa unahan. So naay negotiation nga himuon. Kung dili magkakasinabot sa negotiation, mo na ng panahon na nga ang maong nga property is subject for expropriation. Lain na sab na nga butang ambot na sabtan ba na ninyo pahibaw ako og wa mo kasabot. Para ma-educate ka mo, pinaagi din sa ato nga pagpadagan sa programa, di mo maghilom-hilom diha. Primero ha, sabot. Mingon din tayo, di ko. Dili di ha. So, second attempt. Di lagi ko, mga gahi mong ulo ha. Pamahawa mo di kay pantikbason ta mo. Nanalugar. Okay. Tanaw, muragahe yun. I-expropriate ang maong luna sa yuta. So, unsa man ning expropriation? So, dun sa atong balaod,
Mao na ni ang official act sa local government nga magpalit og paliton among luna sa yuta. Total, ang katuyuan sa pagpalit sa mga luna sa yuta para man sa katawhan pang publiko. So kana nga rason, dili na pwedeng mabalibaran part. Okay? And so, unsa may tabo? Isog yapon, isog. Gadala nagpinuti dito sa korte, pero wa kalahos sulod sa korte kay na may gwardya, bawal dalas pinuti. Okay? So sa may tabo dito, kung i-expropriate ang maong luna sa yuta. Ang LGU, John paminaw ha, karon i-lecture ni mo na sa imong barangay kapitan diha. Dito na, i-expropriate na. No? Gipatawag na ang tagiya. Dili gyapon siya. Balibad gyapon siya bisag naa sa korte. Unsay buhaton? Ang buhaton ang abogado nga maoy ga-represent sa barangay nga maoy mag-expropriate sa mga luna sa yuta. Mag-offer og 15% sa assessed value sa yuta i-deposito diha mismo sa korte. Sa ato pa nga kon ang cost sa krasada, John, mabot og 1 million, 15% of that pila, 150,000. Diba? I-deposito ka na diha mismo sa korte kay expropriation man i-deposito ka na dito sa korte og ang LGU represented by your lawyer will ask an order from the court. The rate, gatawgo na og writ of possession. Alright. Ang writ of possession is one kind of the order nga ang korte mauragay makahatag og katungod or kagahom nga mag-ingon. Ikaw nga interesado sa mga luna sa yuta kay magsiminto magkamo diha, you have this order to take possession of the said property upon after the payment of the deposit amounted to 15% of the total assessed value sa mao nga property. So nanay order, pwede ka na makasulod sa yuta ni Juan de la Cruz. Tuwa ka na dito. Hurumintado gyapon siya. Padawag og pulis. Di naman siya makabalibad. Balaod man So kining ato nga paglakbit may tungod nini is to educate ni Junjun at the same time sa ato ang mga hingtungdan nga tag-iya sa luna sa yuta nga nagapabilin nga isog kay uban na siya mautana or pangutanom na sila sa korte. Mingom din ang mga hingtungdan. Senyor Ruiz, lisod kay nako na ibaligya dispatcher. Sentimental value ni. Sentimental value. Naamo sa US makasabot. Iyang ipatawag ang abogado sa gusto mo palit sa LGU. Maingon dito nga tanawaran ninyo ang maong luna sa yuta. O dili ba ta makaliko dito sa tuo? O dili ba ta makaliko pagpaingon sa wala? Kay luoy mo sa kayo ni kay sentimental value na tandog lugar ang kasing-kasing sa huwis. So wala pa lugar ang order to take possession or writ of possession. Kay naluoy man lugar siya sa tag-iya sa luna sa yuta, gabakho sa Senyor Huwis o kuhaon ni ba na duha na lang yun kadangaw ang nabilin sa yuta. Sentimental value ni nako, Senyor Huwis, kaluyin taon ko. Naihuwis po nga flexible, so magunon apod siya nana. So, katong magmagahe, unya dayon dili sold out ang huwis, you have to expect that the huwis will have to issue an order for writ of possession. Aron ang mga backhoe, aron ang mga dump truck, aron ang mga grader, unsa pa diha. Dili kartelya ha, kay usahay des barangay part,
mantinir lang tag karetilya, maguwang nas kahoy nga karetilya ang iprantada diha while magsiminto sa mga barangay roads. Sabtan nimo, John? I hope sabtan nimo, ha? Okay. And then og doon na kay laing pangutana, John, pangutana lang, ha? Sige. Rodney Rock'n'Rolla. Noda Berita si Frank, nisya sa usa ka property. Unsay nisya, ha? Sige lang, matuhog ta rin ni kadugayan. Nisya sa usa ka property sa yuta ba? Property man siguro ni. No, na duot og maayo, nahimo na diring Proterte, murag property ni. Di sa ni Duterte. Oo. Ni siya sa usa ka murag referring to a person, no? Kay ni amay ni siya sa usa ka Proterte sa yuta ba? Mangutana ko, legal ba maningil sila og toll kana bitawng diha atbang sa container terminal sa Taguluan na ay dalan nga maningil sila sa toll kay private lang ta daw ni. Ako pagtuo nga dalan ni sa gobyerno kay dalan nila ho sa alae. Bag-o lang nahuman ang maong tulay. Busa nay sakyanan gaagi. Ani isip bypass road going to alae. Nadunggan ko na. Kini nga dapit, ha? Nadunggan ko ni nga doon na bypass road. Taguluan area, no? Gaagi ani isip bypass road going to alae. Gapaningil sila buot ba ni wala pa mabayri sa gobyerno ang tag-iya sa yuta busa ang tag-iya sa luna maningil sa kada sakyanan mo agi ani. Ang balaod ha sa toll fee. Daw na tay balaod may tungod sa toll fee. Oo. Kini siya road, si Rodney. Kini siya road legal. Mo ni gitawag nga BOT. Build and Operate Transfer. Gi-allowed ni kay naa may balaod ni na ay BOT law. For as long as nga ang naga-construct, no? Na may kontraktor nini. Dili bepod nalim nga mag-BOT kita tali sa usa ka pribado nga tao ug dili nato pasaligan nga makabawi ka man nini. Mo na nga gi-allowed ang BOT. Kay kini tapal-tapal sa investment nila. Panalitan. Tukod sila kanang karong saniha. Kanang 8.3 kilometers nga connecting Lapu-Lapu going to mainland Cebu. Project ni project ni Presidente Digong kanhi. Lungsod o sa kalungsod dito sa Lapu-Lapu part. Limtan ko ng lungsod, letter C ang sinugdanan sa mong litra. Kana siya na toll fee. Di ka basta-basta tuwak dito dapita sa mainland Cebu, di ka magbayad. Ngano man, mao kana ang atong ipasalig sa kontraktor. Nga sigurado lagi. Muna nga aron nga tapal kana silang investment sa usa ka private corporation. The best example ini sila man ni Pangilinan. Silang money, anytime pwede na sila maka-invest, BOT. Na masili igo-igo nga kwarta. Kung atong pabuton ang gobyerno, nga mo'y makatukod sa mga tag-as o dagkong tulay, ay mamatay na lang ta, mga hurot na lang tayo din sa kalibutan. Di ta ka-afford na ng mao nga dako kayo nga investment. So usa kini ka programa sa gobyerno, nga pagkahuman sa project, kamo na'y bahala sa toll fee.
Kinahanglan po nga i-monitor ni kay base moingon nga ay hapit na maimpas ha. Kuan na ni amo na ni kun maimpas siya dako pa kay kuwang. Di ma sir dako pa kay kuwang o katong kontrata nga 20 years. Kuan sir kining duha pa man ka tuig inyong nabayad, toll free kana siya. Mo na ang tumong og tuyo sa toll free. So kung makutana ka, akong tanaw, legal na siya. Basta na ay resibo. Para ba dito sa expressway, ditong Dapitas, Manila? Gasaho lang naman sa kanan, no? Come and go sa kanan la, lusot dire, lusot dito, na sila bayad. Nga naman, tapal sa construction sa expressway, nga hanutoy na inyong pagdagan, laktod pagayod ang inyong travel, ang travel time mubo na. Di ba? From Cavite going to Metro Manila. Kadyot ra na kayo. Iwas ka sa trafiko. Nga naman, gumikan sa kalapad sa graphic kalapad nga karsada part. Okay. Sige. Rodney Rock'n'Rolla. Salamat kayo sa pangutanan ni Morod, ha? September Virgo, Nuda Berita. Sir Frank, pwede ba makamugna og balaod ang LGU aning no parking, no parking lot, no sale of vehicle? Kay sa akong nabantayan, wala og tuo ang baligya sa mga shop sa syudad. Kung magpadayon ni kung magpadayon ni nga managhan ang sakyanan musamot atong traffic. Busa uyon ko anang balaod nga no parking area sa balay. Gidili baligyaan ang usa ka individual murag balaod ni national. I don't know kung hingpit na ba ni nga balaod ron. Kung dili pa ni balaod, ako untang gusto ang LGU nalang maghimog balaod sa CDO nga bawal ang baligya basta walay kaparkingan. Nakadumdum ka tong propose nga balaod nun nga ugwa kay pwede magrahe mo nang bot ni mong ipasabot kung wa kay grahe, wa kay space para sa imuhang bag-o nga paliton nga sakyanan, bawal. Sus mo man ang away sa mga subdivision. Si Septem. O munang away kasagaran sa mga subdivision. Mga kaso diya sa barangay, kasagaran conflict, ingon na. Conflict. Gusto na ko national law. Kay kung panalitan og local, pwede ang local. For as long as there is no national law that will prevent the local government unit to pass a local ordinance. Sa makauna lang, no? Sa makauna lang. Kung makauna ang barangay, why not? It is basta ang intention is for the general interest of the people within the LGU. So kung isugilon nga to mismo sa katawhan nga ang tumong og tuyo nining among local ordinance nga para dili traffic ang ato mga kakarsadahan, no? Diha mismo sa sulod sa mga subdivision or outside the subdivision, walay lalis. Unya dayon ipasar ang maong ordinansa, wa may problema na. So may pulo sa LGU di sila magpasar og ordinansa for as long as it is for the general welfare. Mao gina ang tumog og tuyo. Ang primary nga consideration, even the LGU of Cagayan de Oro. Ang mayor na to sa Cagayan de Oro part, kung imong tan-awon ang Section 16 sa Local Government Code, malisang ka sa gahom sa atong mayor. Pero usara sa daghan kaayong katungod sa mayor, ang iya ma-exercise mo na makurat ka. Ang local government unit sa barangay nga level, they can always anytime pass an ordinance provided the application of that local ordinance
is restricted within the jurisdiction of the barangay itself. Dili siya mag-ingon nga kining ordinansa sa barangay sa Carmen atong extend o gamay pengon ditong dapitas patag. Pwede ba na? Of course dili. Kay nakaawas na, nagsubra na sila sa ilang jurisdiction. Kay barangay ordinance ramang kana siya. So kining imong giingon nasyonalo ang maayo na ini. So ambot ko sa development na. Kanadto baniog ang balita part nga di ka basta-basta makarehistro sa imong sakyanan kung unsa to kaning naa kay ikapamatuod nga parking area. Karon na actually nga mga pangitabo. Ako ay kan witness part. Conflict sa mga silingan. Magbungol gud ang mga silingan, gumikan lang sa sakyanan. Magbungol oy. Magmahay si pareo gihikawan ko pagparking sa ilang tungod. Nganuman kay magpalit og sakyanan walay kagrahian. Primero na ay kagrahian part. Murag respeto lang pero maglisod o pagpasulod sa sakyanan. So asa man paingon ng sakyanan daplin sa karsada. So daplin sa karsada nakatungod sa gate sa laing silingan. So anytime dili makagawas ang usa ka sakyanan nga kompleto sa grahe kay now dunay nakasampong nga laing sakyanan sa silingan. That becomes a conflict between sa mga silingan. Ako, yun kay kunini ba? Oh, magbungol. Magbungol. Naapay experience yan ako. Pero amaw man sa itong driver good pod. Labi-labi man ito kamaw. Sige lang. Mao to ang pautana ni Septem Virgo. Kung magpadayo ni managhan ang sakyanan mosamot atong traffic. Busa uyon ko anang balaod nga no parking area sa balay. Gidili baligyaan ang usa ka individual. Murag balaod ni nasyonal. Wa pa gyud maumol ni nga balaod. O pending pa ni. Okay, Oliver Ampong Nalwal, si Sir Frank, ingon si John Macas Jr. sa akong abay, dire, nga naa siya nakatunan sa imong tambag niya sa balaod. Kamulo mig snack karon. Of course. Oo. May bawan, ikaw kay murag naa ka masasulod. Powerful ka man nga ordinaryo nga tao tuod ka. Pero tudloy na sila. Katong atong gisgutan ka ganina. Okay, si Serena Tikaido karon pa niyo magduha naman ni katuig nga wa maga sunod siguro sa atong programa karon niya Serena Tikaido. Happy New Year, sir. God bless you always. Family circle and your program. Okay, thank you sa Bohol ni. Limtang ko lang to asang dapita sa Bohol. Sorry ni Libs Motoblag. Noda Berita, Sir Frank, asa taman ang jurisdiction human rights nga agency. Mingaw na lagi sila. Di, bibo sila. Panahon ni Presidente Digong, kaya ang pag-ihap nila sa human rights violation nga usa, pwede na ilahang i-multiply by 5. Mao na nga ang ihap sa PNP sa nangamatay nga mga inutan na among sa kampanya sa illegal drugs panahon ni Presidente Digong nga 6,000, pag-ihap sa human rights ni abot og 30,000. Kini kung ako'y congressman, I will abolish Commission on Human Rights. Walay pulos ni ahensya apart. Kini epekto lang ni sa pagpadayag sa ilang simpatiya, sa simpatiya sa nangaging administrasyon panahon ni Marcos Sr. Nga ilang nakita nga grabe gyud lugar ang pagpanamastamas sa katungod sa katao. So bunga sa ilahang simpatiya
Gisugo man sila ni Presidente Corazon Aquino, the late president, nga panday sulod sa pila ba tong adlaw, 60 days sa atong 1987 nga konstitusyon. Ilang nanonoon ang pagmugna sa Commission on Human Rights. Oo, pero tanawa ang Commission on Human Rights. Wa gid sila makaamgo nga powerless ang mao nga komisyon. Ngano nakaingon ko nga powerless? Tanawa, nakaprosecute ba sila og mga kaso diha mismo sa korte? Wala sila katungod sa pag-prosecute og mga kaso diha mismo sa korte, batok sa bisan kinsang gituan nila nga nakalapas sa tawhanong katungod. Wa sila gahom. Kung panalita na sila kaligutgot, gusto nila filean og kaso, ang gituang tao nga violator sa human rights, muadto pa sila sa prosecutor, sa fiskaliya. Unya, mahimo na lang sila nga saksi. Murag maisip na to nga complaining witness sila during the prosecution of the case for any violation relative to the human rights. Wa man pulos. Kanang human rights sa komisyon nga naa sa ato batakang balaod. Wow, eh. Okay, nala sige, suroy-suroy ni Libs Motoblag, asa taman ang jurisdiction ni atong tubag, no? Sila maski pagdaghang patay. Panahon ni Digong, kay concern sila sa patay. Karon mingaw sila maski pagdaghang patay. Gutsinang ko sa di si suroy-suroy di Libs Motoblag na. Si Werotan is watching. Maayong hapon ninyo diha. Hapon ba? Kadlawon. Belated Happy New Year. Including Sandro. Mr. Sandro, kung naminaw manggaling siya, again, my greetings to you. Belated Happy New Year. Ha? Sige. Right, si Ma'am Elizabeth Baselgo Sab is also watching. Thank you. Dinhi. I hope nga katong imong mga maokin mo kana ba? Ato itong ipatrabaho tag ito para magkakaog tagam. Si Ma'am Elizabeth Baselgo nagatanaw po din eh. Actually, man ni puas og paminaw ni si Ma'am Elizabeth. No? Mamaora ni Lula Ana Exclamado sa Bohol. Basta nga di nga nila siya kanaog siyang balay, ay, wag yung pero na lang ng baterya nila sa ilang radio part. Taman sa kanambitang baboy nga giluba nga karneho na nga ang taman sa kinatumyan nga tingog mao gina, no? Alright, except kung di electric ang radyo, extra careful sa kuanta bantay-bantay na ng di electric nga mga radyo, tanan nga mga connection di sulod sa Panimalay part, no? Nag New Year ta pero sa kasinglot gisunog sila. Disgrasya, nasunugan sila, ambot na to ipasabot dili kay gisunog. Nasunugan sila part before before nag New Year, pipila lang ka oras sawa pa may tabo ang New Year, nasunog ang usa ka pipila ka Panimalay, then dapitas kasinglot taguluhan. Imbes mag-celebrate ta og New Year, lahi ang picture nga nakita sa ato mga silingan ni dapitas kasinglot lungsod sa Taguluan, Misamis Oriental. Okay, sige suble, no? Ni Wirutan nila ni Sandro. Alright, Oliver Ampong Nalwal, Happy New Year sa tanan og sa imo Sir Frank og John Macas Jr. Unta mahatag na ang 1,000 pesos pension sa senior citizen karong 2024, ampo ni sa bagang duot sa katawhan. Of course, no, sa ato mga senior looy kayo. Si Wirutan mibalik siya ato ning tagdon kay sa Italy ra ba ni siya. Kagabi doon na ko'y bisita ang iyang mama naa sa France, sa Paris sa France. Oo. Alright, to whom it may concern, di sab na ko i-identify. Oo. Basta kay advance Happy New Year na lang. Wirutan, wala siya kadungog, sir. Happy New Year pod. Okay. Tulog pa. Hey, Mr. Sandro, good morning or good afternoon to you. All right. Belated Happy New Year. Okay?
Sige, salamat ha. Alright. Sige. Alright. Dirita balik sa atong mga pangutana ang atong nabian. Di pa ta maka utingkay nining kuan. Laing pangutana part. Kay dirita sa 0917. Cordoba. Naray nakatugan na letter C. Kadiyot ha. Balo-balo taga Cebu. Kalimtan ba yun ng Cordoba. Alright. Ultra Frank, Cordoba ang pangalan sa lugar nga magpabayad kung moagi ka sa tulay nga bag-o pang nahuman. Cordoba, salamat sa information ha. Thank you. Alright. Kadiyot lang ha. Usa sa mga kaigsunan na to nga dili magpahibaw o kinsa siya. Okay, ni ila impautan na part dirita sa 0917. Okay, Jod. Sa 0917 mao ni Nuda Veritas Sir Frank. Unsay buhaton nga namatay na ang nakapalit sa luna namo. Nga wala ko gani makapirma kay supposed to be magbuhat pa kami sa extrajudicial partition og ang nagbintain sa luna usa lang ka sinaligan sa nakapalit sa luna namo silbi. Administrador lang siya. Mabawi ba nako ang share ko, sir? Nabaligya kadto, sir, tax declaration pa in name of our lulo og wala pa matransfer para sa father's name namo. Nalaman ko man, sir, kay ang municipal assessor classmate man gud sa asawa sa akong igsuon. Busa mabilis na process ang negosasyon kay lagi natabangan man sa municipal assessor's office. Tax deck lang ang gamit nila. Para sa ako, sir, unta mabawi ko ang mahimong share ko. Pila ang magastos kaha ani, sir. Alright, kadyot lang ha. Kabahin ka po ni sa pinalitay sa yuta ha. Unsay buhaton nga namatay na ang nakapalit sa yuta namo nga wala gani makapirma kay supposed to be magbuhat pa kami sa extra judicial. Kadyot, ato ning i-analisahon na to og mayo. Namatay na nga wala makapirma. Namatay na ang nakapalit sa luna namo nga wala gani makapirma. Ambot ni mo ipasabot na nay deed of sale kay nagiskot ka man o wala pa makapirma. Tubaga lang ang ako ang pangutana kay diha god sa execution sa absolute deed of sale nga paghimuon. During the buying, no? During the transaction of the property by means of selling the property, dili magud na siya may tabo nga dili gyud siya mo pirma, unya nakapirma ang seller. Simultaneous nga action gyud na siya part. Ambot ipasabot nga nahimog expectator lamang ang mao nga buyer, wa siya mo pirma. Counter dili ingo nga counter sign kundi simultaneous nga action by affixing ato sa atong signature diha mismo sa absolute deed of sale. Nitan-aw lang siya, igo lang siyang nanighawak. Unya dayon na wa siya pa mapirma, unya namatay silbi na gikuha na siya ni Lord. Mao na lugar, no? Kay kung ingon na, no, dili siya balido nga sale. Why? Because there is absence of signature on the part of the buyer. Kay ma-perfect man ang sale or there is a consummation of the contract of sale if the two parties involved were able to affix their respective signatures. Pero kung wala, mahimo nga mahimong atakable. Imperfect ang mao nga pag-execute sa mao nga pagbaligya sa luna sa yuta. So diha, nanapagiha, ipadeklarar
duol ka sa korte, ipadeklarar, and there must be an order from the court stating the fact nga walay nitabo nga sale nining mga butanga. Aron nga kung unsa imong plano, sunod nga plano kabahay nini, pwede nimo nga matuman ang naa sa imong nuna tungod kay duna na blessing or order gikan mismo sa korte. Ingon na lang ni ana, ha? Oh, sige, wa pud siya magsulti og asa ni siya gikan. Oo. Nagbuhat pa kami sa extrajudicial partition. Okay? Og ang nag-maintain sa luna usa lang ka sinaligan sa nakapalit sa luna, silbi administrador lang siya. Mabawi ba nako ang share ko, sir? Oo. Na unsang hitabua? Nag-mention ka og extrajudicial settlement sa ato pa na bahin-bahin. Okay. Kung pila mo kabuok, nagkakauyon ba kamo nga ibaligya ang maong tibuok ngadto mismo sa buyer? Although you represent your own share and your brothers and sister at the same time agreed to dispose their property to that person who failed to affix their signature, iya lugar tagsa-tagsa ka share. So, para ma-clarify, mangayo tag official nga declaration sa korte, nga ato na siya ipadeklarar nga walay effect ang mao nga pagbiniligya ay sayuta. O, dili ta pwede maka-decide nga, wala, invalido, dili. You wait until such time nga ang korte mao na maka-decide. Ha? Sige. Okay. Dirita kadto gikan to sa 0917-704-3210. Oy, good afternoon sab ni Katrina Max og ni Emmanuel Luke. May hapon nimo. Ha? Sige. Diyot lang ha. Grabe sa tong among gi-order litson kagahapon, oy. Ang halang-halang part, ang halang ragi present, walay panakot. Gumikan sa kadaghan sigurong giluto, o nakabuang-buang siguro to, nilimtan ang panakot. Pero naayo-mayo roman kay gipanakutan na lang. Bantay lang tong tinuada. Kita ra tano, pero mag-order lang yapon. Oo. Kay suki. Pero giluiban kuniya sa pagkasuki kay ang iya halang-halang wa gyud butangig panakot bisan na lag-ahos. Nala sige, wa na tay panawnog oras, wa tay bula di karon, no? Walay bula. Wa na tay panawnog oras dinhi sa ato karon nga pagpadagan sa atong programa nga Nuda Veritas. Ang next episode na to Wednesday na, ha? Unya dayon ako kamo gidasig padalang inyong mga pangutana aron sa ingon sa makusapa ato nang mahisgutan dinhi sa ato pagpadagan sa ato tulumanon. Okay? Na sige, ako lang basahon ang importanteng hilisgutan dinhi sa programa ni Ma'am Girly unyang gabi alas 6 ang takna sa kagabion dinhi sa Radyo Ultra. Kadiyot lang ha. Diara. Oo. Alright. Diara ang topic ha. Ang gubot nga sitwasyon nagikan sa kagubot sulod sa imong kagalingon. Usbon ko, ang gubot nga sitwasyon nagikan sa kagubot sulod sa imong kagalingon. Alright. Kini karong gabi alas 6 ang takna sa kagabion dinhi sa Radyo Ultra. Nagsalamat sa inyo pagpaminaw sa ngan sa tungkuyog karapuna Ricky Langga. Kami moingon, nagsalamat og maayong hapon kaninyong tanan. Greeting cards have all been sent